Hello po, ako po si Jessica, isang OFW na isa sa advocate sa Tinig ng OFW. Yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Jessica, isang OFW nagtatrabaho bilang domestic helper dito sa Kuwait. Sa loob ng 9 na taon, nakapagtrabaho ako sa Saudi Arabia, Qatar, at ngayon ay dito sa Kuwait. Dito sa Kuwait po is 5 years, coming 6 years. Saudi 2 years, sa Qatar 2 years, ganun po. Sa kabila ng aking trabaho, hindi ko pinababayaan ang aking pangarap sa makapag-aral. Kaya kasalukuyan akong nag-aaral online sa Millingstone Elevated Academy para sa aking senior high school. Senior high school pa lang po ako. Nag-start po ako nag-online ng pag-aaral is junior high school. Sumabay po ako noong pandemic sa ALS. Kumbaga may hindi magandang pangyari sa pandemic, pero nagkaroon naman ako ng oportunidad na makapag-aral online. Sumabay po ako. Ayan, sawa na yun, sabi naman po tayo. Ayan, bilang isang OFW, alam natin na ang pagiging OFW ay hindi madali. Maraming sakripisyo ang ating ginagawa para sa ating pamilya. Malayo tayo sa kanila, nagtitiis tayo sa hirap ng trabaho at minsan nakakaranas tayo ng hindi makatarungang pagtrato. Di ba po ba? Pero sa kabila ng lahat, nananatili tayo matatag at masipag dahil alam natin sa ginagawa nating ito para sa magandang kinabukasan ng ating pamilya. Bilang bahagi ng tinig ng OFW Advocate, hindi lang ako isang OFW. Ako rin po ay secretary at treasurer ng tinig ng OFW Advocates. Sa grupong ito, kami ay nagsasama-sama upang ipaglaban ang karapatan ng ating kapwa OFW. Tinutulungan namin ang mga nangangailangan ng suporta, nagbibigay ng tamang impormasyon at nagiging boses ng mga OFW na hindi na marinig. Alam natin na marami pa rin ang nagdurusa sa iba't ibang suliranin, kawalan ng tamang sahod, hindi maayos na kondisyon sa trabaho, at iba pa. Kaya naman sa pamamagitan ng tinig ng OFW Advocate, gusto naming palakasin ang ating boses at iparating sa gobyerno at iba pang ahensya ang ating mga hinaing. Gaya po kami po, pag may mga nagme-message sa amin, humihingi ng tulong, is unang-una po namin nilalapit ito sa OWA. Kasi ang OWA po, napakabilis po ng action nila. Dahil sa 24/7 po nila, na dahil sa kanilang yung 24/7 po nila na mini-message po namin sila, pag may nag-message po agad sa amin, ganyan, dinadirect po namin sa kanila, then kami din po yung nag-update. Kinukuha man po namin yung information ng mga OFW para in case po na hindi po sila makakontak dahil mayroon ng pangyaring hindi maganda, is kahit paano is meron na kami information nila. Kasi alam nyo po, hindi sa pagano, minsan tayo mga OFW, ayaw natin iparating sa pamilya natin dahil una, ayaw natin mag-alala sila. Ganun po kasi kadalasan nangyayari ang iniisip nating mga kapwa nating mga OFW. Kaya, imbis na ilapit natin sa pamilya natin, mas gusto natin ilapit sa kaibigan, sa kakilala, o sa mga kagaya namin, advocate. At kami rin po nakaranas din po ako ng hindi rin maganda noon. Pero, mag-isa kong nilabanan, pero sa awa ng Diyos, naging okay naman ang lahat. Pero, nung dito sa Kuwait kasi noon is, ako kumontak sa aking, mabait kasi yung aking dati kahit naman ngayon ko pa rin siya, yung aking nag-assist sa akin nung nag-abroad, hanggang ngayon siya pa rin humahawak sa akin. 6 years, 7, 8 years na sa kanya ako. Nung kasi may una akong noon, bali nalipat ako sa kanila, hanggang ngayon sa kanila pa rin. Mabait sila at umaaksyon. Kasi hindi lahat kasi na agency, sa totoo sila, hindi tayo kalaban ng agency. Ang lang dito is, 'di ba, ang hirap lang kasi sa mga agency iba, no? Ang grabe sila manligaw. Manliligaw sila
sa sa mga domestic helper o OFW na para maka-abroad. Siyempre tayo naman, ang hirap ng buhay, wala tayo, minsan nga kahit may pinag-aralan, ganito na pinapasok, dahil ang hirap ng trabaho sa Pilipinas, sa tutuusin lang. Kaya ako, hindi rin ako nakapagtapos sa pag-aaral, kaya pinili ko na rin yung ganitong trabaho. Diyos ko, todo ligaw sila, ganyan-ganyan, pero pag naitapon ka na sa ibang bansa, wala na. Pero itong agency ko ngayon, okay siya, saka yung aking agent. Ayan po. Sa lahat ng mga kapwa ko OFW, huwag tayong mawala ng pag-asa. No? Sa mga po, kung may pagkakataon mag-aral po kayo. O kung kayo po ay nandito po kayo sa ibang bansa, mag-ipon-ipon po kayo. Meron naman pong ALS, pagdating sa Pilipinas, mag-aral po kayo ng ALS, tapos kung hindi pa po nakataas ng elementary o high school. Dahil po ako po ay mini vlogger, may small vlogger po ako, meron po ako YouTube, ang dami nagko-comment doon about sa ALS, gusto mag-aral, ganyan. Ayan, magsikap at sama-sama nating ipaglaban ang ating mga karapatan. Tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Nandito tayo para sa isa't isa. Ayan po. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung may nais kayong itanong o gusto ninyong sumali sa ating advocates, huwag tayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa tinig ng OFW Advocates. Huwag din pong kalimutang i-like, i-share ang video na ito para mas maraming OFW ang makaalam. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Ayan po, maraming salamat po. Mag-comment lang po kayo sa video kung may mga po kayo. 4 po kaming humahawak ng YouTube channel na to at saka sa Facebook page po namin. Please po, share nyo po yung video na to kasi alam ko po napakaraming advocate kasi tayo mga Pilipino matutulungin po tayo kahit hindi po pinansyal kasi alam natin lahat kadalasan pinansyal ang problema. Pero kaya nga tayo nag-abroad dahil para malutas natin yan. Ang masasabi ko lang po is be strong. Ako po sabihin ko po sa inyo nagpaalam na ako sa message kanina pero nagdadaldal pa rin ako. Naranasan ko po rito yung may hindi maganda nangyari sa akin sa amo ko noon. 5 months lang ako, yung una kong amo bago ako napunta sa amo ko dito. Pero alam nyo, mas pinili kong mag-stay kaysa balik ako sa agency. Then nilaban ko na maraming amo. Pinipilit ako ng amo kong pauwiin. Sabi ko hindi. Maraming amo, hindi ako uuwi. Sabi ko sa agency. Mag-stay ako dito sa Kuwait. Sabi ko kasi magtatrabaho pa ako. Maraming amo, di ba? Thanks God. Kasi lakas ang ulob ko at inisip ko na kung uuwi ako, walang-wala ako, kawawa din ng pamilya ko. Sakto nag-pandemic noon. 2019 yun nung saktong nadala ako sa amo ko. Tapos nag-pandemic na. 2020, dire-diretso na. Isipin mo yun, kung umuwi ako, di nga, gutom kami. Diba? Kawawa ang mga anak ko. Kaya guys, hindi naman natin na lumaban tayo sa mga hindi naman sa ganun. Kumbaga, lang natin, kung may problema, iparating nyo sa mga advocate, sa OWA, sa embassy, kung nahihirapan kayo, walang makikinig sa inyo, nandito po kami. Makikinig po kami sa inyo, kung ano po yung mga hinaing nyo, sabihin nyo po sa amin. Mag-message po kayo dyan. Matik po, may 4 po kami mahawak ng account na to. Makikita po namin yan dito sa Facebook at saka sa YouTube. Makikita po namin yan kahit mag-PM po kayo sa aming messenger. Tapos dito sa Gmail ng makikita po namin yan. 4 po kami may hawak nito. Matik po makikita po namin yan at kami po is hindi po kakalampagin po natin ang ating mga ahensya para po kayo ay matulungan. Ayan po, maraming salamat po and pasensya na po at kami po ay mga bago lang ng grupong to pero matagal na po kaming kahit paano tumutulong sa aming kapwa OFW. Ang kinaganda lang po sa amin is kami is kapwa nyo, domestic helper at mas maraming domestic helper ang mas maraming may problema. At alam namin at naintindihan namin ang inyong nararamdaman sa totally. Ayan, maraming salamat po. God bless and keep safe po sa inyo lahat. Pray po tayo lagi. And thank you.